Natakot ka ba sa Shake, Rattle, and Roll Evil Origins? I have to be honest with you, highlighters, kung anong na-feel ko regarding this movie. Hopefully, hindi kayo magalit or ma-offend sa magiging opinion ko. Sa totoo lang, I'm questioning myself kung mataas lang ba talaga yung standard ko sa horror movie, kung talagang hindi ako matatakotin sa mga horror, or sadyang hindi siya nakakatakot. Kasi sa Conjuring naman, 'di ba, grabe. Nakakilabot, nakakagulat. Let's start with 1775, nakapasok yung Diablo sa kumbento ng mga madre. At syempre, nag-start na ang gabi ng lagim. Ang tanong ko, nakatakot ba? For me, hindi. Maganda yung acting, yes, maganda siya. Maganda yung editing, yes, maganda yung editing. Maganda yung sound scoring, and then the like. Ito sa akin lang to Alam niyo ang basehan ko sa horror movie kapag maganda. Yung blood, dapat mukhang realistic. Pero dito kasi, halatang coloring lang siya. So, dun pa lang medyo alam niyo na yung expect niyo. Next is 2025, about ito sa magbabarkada na pumunta sa isang masquerade ball. At hindi nila alam, may serial killer doon. So, it's a fun and campy horror movie na matatawa at matitrill ka. Nakatakot, hindi na naman. Pero may excite ka sa mga nangyari. And lastly, the 2050. So it happened during the post-apocalypse. So yung mga zombie naman kalaban nila dito. Dito, medyo ang daming kwentuhan at nangyari na connect na nila sa mga previous years. So syempre, actually makaka-connect naman talaga yon. But in terms of the effects naman dito, medyo nag-fluctuate. So hindi ko, minsan maganda, minsan hindi maganda. Lalo na yung nag-green screen, yung nag-CGI, yung visual effects, medyo hindi na nila na-maintain yung quality na binigay nila dun sa first and second. Nakatakot? Hindi na naman. And as a fan of Harry Potter or simply a Potterhead, hindi ko magugustuhan na si Malum tinerno nala kay Lord Voldemort. Medyo na ano ko dun. Overall, pwede na. Hindi nakakatakot. Thrilling, yes. Fun, yes. Kaya swak sa magbabarkada. And medyo weak lang yung story niya. But the editing, the visuals, yung mga makikita nyo, almost 100% maganda. Ang galing ng prosthetics, ang galing ng editing, ang galing ng visuals, and then the like. So, ayun lang i-expect nyo for Shake, Rattle, and Roll. And by the way, yung sa episode 3, grabe yung setup nun, hands down, ang ganda. And if I will compare it with the Shake, Rattle, and Roll Extreme last 2023, mas gusto ko yun over this one. Kayo, on your honest opinion, kamusta ang Shake, Rattle, and Roll Evil Origin sa inyo?